Ayon po sa kilalang crypto pundit na si Amonex, ang bagong guidance mula sa Office of the Comptroller of the Currency o OCC ay maaring maging game changer para kay XRP. Ang update na ito ay hindi po hype, hindi po chismis, kundi isang formal na signal mula sa mismong banking authority ng Amerika. Sa unang tingin, simple lamang ito. Pero kapag inunawa mo ng malalim, makikita mo kung bakit ito pwedeng maging turning point para sa buong crypto market. Lalo na para kay XRP na matagal na pong nakaposisyon bilang tulay o bridge sa pagitan ng traditional finance at saka blockchain. Ngayon ay ano ba talaga ang sinabi ng OCC at bakit po ito mahalaga? Inilabas po ng OCC ang tinatawag na Interpretive Letter number 1186 bilang tugon sa request ng isang bangko. Dito po nila nilinaw na ang mga national banks ay maari nang bumili, magbenta at mag-custody ng crypto sa limitadong paraan. Mas malaga pa rito, pinayagan silang humawak ng crypto sa sarili po nilang balance sheet para sa operational needs. Ibig sabihin nito, pwede na silang gumamit ng digital assets para magbayad ng network fees, magpatakbo ng nodes, at magsagawa ng blockchain transactions. Ayon po sa OCC, ang ganitong aktibidad ay itinuturing ng normal sa modern banking. Hindi na po ito eksperimento. Isa na itong legitimate function. Ang balitang ito ay hindi po hype news. Isa itong structural shift. Ang mga bangko ay unti-unting binibigyan ng green light para yakapin ang crypto. At sa ecosystem na ito, may natural na pwesto sa XRP. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa utility. Para kay Amonex at sa maraming observers, ito ay simula pa lamang. Kung magtutuloy-tuloy ang ganito pong direksyon, maring makita po natin ang mas malawak na adoption at mas matibay na market confidence. At kapag dumating ito, handa na si XRP. Sa balitang ito ay meron pong isang analyst na nagsabi na hindi pa raw talaga nagsisimula ang galaw ni XRP. Araw-araw may tanong kung kailan gagalaw si XRP. Mula pa noong October, makikita po sa chart na parang hirap siyang huminga. Lower highs, paulit-ulit na selling pressure at tila nawawala ang momentum. Pero ayon po sa crypto analyst na si Arthur, o mas kilala bilang XRP Arthur, may mas malalim na kwento sa likod ng tahimik na galaw na ito. Hindi raw po ito weakness. Isa raw itong paghahanda. Ayon po sa kanyang analysis, ang totoong galaw ay hindi pa nagsisimula. At kung titignan mo po ang data sa tamang paraan, makikita mo sa XRP, makikita po natin na si XRP ay hindi patay. Tahimik lamang po siya. Ngayon ay ano nga ba ang sinasabi ng liquidation heatmap tungkol sa sitwasyon? Gumamit po rito si Arthur ng 3-month liquidation heatmap mula sa CoinGlass. Para sa mga hindi po pamilyar, ito ang chart na nagpapakita kung saan maraming traders ang maaring maliquidate. Kapag tinamaan ang mga zone na ito, madalas nagkakaroon ng biglaang malalakas na galaw. Sa kasalukuyan, malinaw po ang isang bagay. Hindi pantay ang structure. Ang downside liquidity ay halos ubos na. Ibig sabihin karamihan ng mga naka-leverage pababa ay na-flush na noong October 10 crash. Simula noon, wala nang sapat na fuel or gasolina para itulak pababa sa XRP. At dito po nagiging interesting ang kwento. Ngayon, ang mensahe po ni Arthur dito, particular po sa mga XRP holders, ay simple pero mabigat. Yan po ay maghintay. Hindi pa nagsisimula ang totoong galaw. Ang tahimik na chart ay hindi kahinaan kundi babala. Para po sa mga marunong magbasa ng data, malinaw ang sinasabi nito. Si XRP po ay naghahanda. Hindi po siya nagmamadali. At kapag nagsimula ng galaw,
hindi ito hihinto sa unang hakbang. Para po sa mga may tiyaga, ang gantimpala ay hindi ingay kundi direksyon. At minsan ang pinakamalakas na galaw ay nanggagaling po sa katahimikan. Bakit ngayon ay biglang ninanakaw ni XRP ang eksena? Sa mundo po ng crypto kung saan palaging maingay ang market, may mga sandaling hindi kailangan ng sigawan para mapansin. At ito po ang eksaktong ginagawa ngayon ni XRP. Habang si Bitcoin at si Ethereum ay nakararanas ng malalaking outflows, tahimik pero matatag na kumikilos sa XRP. Ayan po kay crypto commentator Saif. Hindi po ito ingay. Hindi ito tsamba. Isa itong malinaw na positioning before the move. Sa gitna ng market uncertainty, may mga malalaking pera na pumipili kung saan po sila tatayo. At sa pagkakataong ito, malinaw na si XRP ang pinipili. Hindi hype, hindi speculation, kundi calculated movement mula sa mga may malalim na pananaw sa market structure. Ngayon ay ano nga ba ang sinasabi ng data na hindi po napapansin ng karamihan? Ibinahagi po ni Saif ang datos mula sa CoinShares na nagpapakita ng galaw ng institutional capital. Hindi po ito retail noise. Hindi ito hype traders sa social media. Sa loob lamang ng isang linggo, pumasok po ang $62.9 million kay XRP. Samantala, si Bitcoin po ay nawalan ng $460 million at si Ethereum naman ay bumagsak ng $555.1 million. Habang ang kabuang crypto market ay nakapag-record ng negative $952 million outflow. Si XRP ay kumikilos po sa kabaliktaran na direksyon. Kaya para kay Saif, hindi po ito coincidence. Ito ay indikasyon na may mga malalaking kamay na pumipili ng posisyon bago pa makita ng karamihan ang galaw. Ang masasabi ko naman tungkol dito ay hindi po ito ingay, hindi ito hype. Ito ay maingat na positioning bago ang posibleng malakas na galaw. Ang mga investor na may mahabang pananaw ay hindi po naghihintay ng kumpirmasyon. Sila ang gumagawa nito. Kung magpapatuloy po ang trend na ito, maaaring hindi na tanungin kung tataas sa XRP, kundi kung gaano kalayo. At sa oras na marinig ng lahat ang ingay, maaaring huli na po ang lahat. Ang pangalan na umuugong ngayon ay si Yang Hon Kim, isang South Korean intellectual na kilala online bilang may pinakamataas na recorded IQ sa mundo. Hindi po siya crypto influencer. Hindi rin siya trader na naghahabol ng hype. Kaya nang magsalita po siya tungkol kay XRP, maraming nakinig. Hindi po siya nagbigay ng presyo, hindi siya nagbenta ng pangarap. Ang binigay po niya ay timeline. Ayon kay Kim, ang tanong ay hindi kung aangat sa XRP, kundi kung kailan ito lohikal na mangyayari base sa galaw ng sistema. Para sa kanya, ang market ay parang orasan at papalapit na ito sa tamang oras. Hindi po sinasabi ni Kim dito na siguradong aabot sa all-time high sa XRP sa January 2026. Ang sinasabi niya, sabay-sabay nang umaayon ang mga kondisyon: market cycle, regulation at infrastructure. Kapag nagsabay ang tatlong ito, dito nagkakaroon ng tunay na breakout. Hindi po ito biglaan, kundi tahimik na pag-ipon ng lakas. Parang lindol na hindi mo naririnig, pero ramdam mo ang galaw sa ilalim. Pinaliwanag po ng Ripple CTO na si Ginong David Schwartz na bago pa man ipatupad ang escrow noong 2017, walang limitasyon ang Ripple sa dami ng XRP na pwede po nitong ibenta. Ibig sabihin, mas unpredictable pa noon ang supply. Ang escrow ay ginawa hindi para magbenta, kundi para magbigay ng transparency at predictability sa market. Isang malinaw na schedule, malinaw na volume, at malinaw na expectations. Inamin pa nga
ni Ginong Swartz na tutuloy siya nung una sa ideya ng escrow dahil para sa kanya nawalan sila ng flexibility. Ngunit kalaunan, nakita niyang mas mahalaga ang tiwala ng market kaysa sa control. Ngayon ay totoo bang pinipigilan ng escrow ang pagtaas ng presyo ng XRP? Ayon po kay Ginong Swartz, ang ideyang ito ay mukhang logical sa unang tingin. Pero kulang po sa ebidensya. Ang presyo ng isang asset ay hindi po basta-basta naapektuhan ng supply kung ito ay inaasahan na ng market. At sa kaso po ng XRP, matagal nang alam ng lahat ang monthly release. Ibig sabihin nakapresyo na ito, hindi ito sorpresa, hindi ito shock, at hindi ito lihim. Kung talagang may direct suppression, dapat matagal nang nakita ang pattern. Pero ayon po sa data, hindi ganoon ang nangyari. Ang punto po rito ni Ginoong David Swartz ay hindi po depensa, kundi isang paglilinaw. Hindi po niya sinasabing perpekto ang sistema, pero malinaw na hindi po ito ang dahilan ng lahat ng galaw ng presyo. Si XRP po ay gumagalaw base sa inaasahan ng market, hindi sa haka-haka. At habang mas nagiging malinaw po ang rules, mas nagiging matatag ang pundasyon. Kung may isang mensahe kang dapat tandaan, ito na po iyon. Ang market ay hindi po bulag. At kapag handa na ito, kusa itong kikilos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.